Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Buenaventura, isang obispo at pantas ng simbahan. Napakaganda po ng kahulugan ng Bonaventure o Buenaventura. Galing po sa dalawang salita. Good fortune. Bona, mabuti. Ventura, ibig sabihin kapalaran. Hindi po ibig sabihin nito swerte lang. Pero ano ang mabuting kapalaran natin? Ay kapag tayo'y nagpapahawak sa kamay ng Diyos. Nung bata daw po si San Buenaventura, siya po ay sakitin. At siya ay nilapit kay San Francisco ng Assisi. Siya ay pinagdasal. At nung gumaling daw po itong bata ni San Buenaventura, nasabi po ni San Francisco, "O good fortune," o mabuting kapalaran. Lahat ng ating biyaya, lahat ng ating natatanggap na mabuti ay hindi nanggagaling dahil lang sa ating sipag, dahil sa ating kakayahan. Ang ating mga pagpapala, kabutihan sa buhay ay galing sa awa, sa habag, sa kabutihan ng Diyos. Kaya magpuri tayo at magpasalamat sa Kanya at tayo muling magpakumbaba para muli tayo makatanggap ang mabuti at magandang grasya ngayon sa banal na misang ito. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan hindi natin inuna ang Diyos, inuna natin ang ating sarili. Sa mga pagkakataon ng ating pagkukulang, ngin natin muli ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungan tinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon: "Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya: nagawa ko yan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa
na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon, at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Iyaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila iyaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan, hanggang kailan padurunong kayong taong mga mangmang. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatinga, akala ba ninyo'y bingi at di hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila, pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinapahayag niya siya'y hari ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat nilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak." Kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napanood nyo na yung dokumentaryo na ginawa ni Cara David. Nakakalungkot po, nakakadismaya. Pinakita po niya yung napakalaking bundok ng basura. Ginawa pong tambakan ang kagubatan doon sa Subic, Zambales. Ang dating tahanan ng mga kapatid po nating Aita, binaboy, dinungisan, sinira. Isipin niyo po yun, yung dating napakagandang kabundukan at kagubatan, yung dating malinis na hangin, dating merong bukal ng tubig, natabunan po ng basura. Nilason po yung mga nakatira doon. At mapapatanong ka talaga, paano nangyari ito? Sigurado naman, may pinag-aralan yung mga taong gumawa ng desisyon na ito. May diploma naman yung mga engineer. May titulo yung mga namumuno sa pamahalaan. Merong consultant, eksperto yung mga tao sa gobyerno. Pero pansin nyo, kahit na may laman yung utak, hindi automatic may laman ang puso. Amen? Kaya may katotohanan. Hindi lahat ng nag-aral ay may malasakit sa iba. At ito po ang trahedya ng ating panahon ngayon. Sobrang dami ng marunong na tao ngayon. Pumunta ka lang nga sa social media, aba, eksperto lahat ng tao. Kahit na hindi nag-aral ng law o ng batas, mas magaling pa sa abogado kung mag-comment, kung magsalita. Kahit na hindi nag-aral ng criminology yung iba, mas alam pa sa mga pulis, sa mga sundalo ang dapat gawin. Kahit na hindi nag-aral ng Biblia yung iba, kung magsalita, daig mo pa ang Santo Papa. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng mga marurunong na tao ngayon. Ang kulang sa atin ngayon, mga taong may puso. Amen? Dahil ang katalinuhan na walang konsensya ay nagiging panganib sa iba. Amen? Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa nabasang Ebanghelyo. Hindi lahat ng wise o learned ay tunay na matalinong tao. Kailan tunay na karunungan, hindi naman nasusukat lang sa diploma. Nasusukat ang karunungan sa pagmamahal, sa awa, sa malasakit mo sa iyong kapwa. Kapatid, tandaan niyo po ito, hindi ibig sabihin kapag nakapag-aral ka na, matalino ka na. Amen? It does not mean that you have gone to school, that automatically you have been educated. Being schooled is different from being educated. Being schooled also does not mean that you are well-mannered. Ang dami nga dyan, nakapagtapos sa eskwela. Wala namang modo. Hindi po ba? At hindi rin ibig sabihin na kapag tumatanda ka, marunong ka na rin. Do not forget this, that intelligence does not equal good character. Knowledge does not equal wisdom. And information does not always show in compassion. Marami nga po nakapagtapos, mataas ang kurso nila, pero bagsak naman sa pakikitungo sa kapwa nila. Marami mga eksperto sa kanilang propesyon, pero hindi naman marunong humingi ng tawad. Marami nga dyan, kabisado, maraming libro, pero hindi nila alam suriin, kilatisin ang kanilang puso, ang kanilang budhi. Minsan, kung sino pa yung nag-aral, sila pa yung naninira sa iba. Di po ba? Kung sino pa yung marunong, siya pa yung nagkakalat ng tsismis. Kung sino pa yung titulado, siya pa yung marunong mandaya. Kung sino yung nakapagtapos, aba, siya pa yung ma-pride. Siya pa yung nagtatanim ng galit sa pamilya. Di po ba? Minsan, masakit man aminin, kung sino pa yung matanda, siya pa yung pasimuno sa masama. Amen?
Ayaw sumagot ng mga matatanda. Guilty yata. Kaya nabibigla po ako kapag nagpapakumpisal po ako sa mga bata. Tanong ko po doon sa bata, mga 7 years old, 8 years old, anong kasalanan mo? Sasagot po, nagmumura po ako. Bibigla po ako. Tinatanong ko, ha? Pagkabata-bata mo, nagmumura ka? Kanino mo nalaman yan? Alam niya sagot ng bata? Sa tatay ko po. Sa nanay ko po. Sa tito ko po. Tingnan niyo na, hindi dahil matanda ka, mabuti ka na agad. Amen? Aminin natin, hindi lahat ng matanda ay may pinagkatandaan. Amen? Kaya wag nating isipin na otomatiko dumarating yung karunungan kasabay ng edad. Nadadagdagan ang edad natin ng kusa habang lumilipas ang panahon. Pero tandaan nyo, ang karunungan pinaghihirapan. Merong mga tao tumanda lang, pero hindi sila nag-mature, hindi sila tumalino. Amen? Kaya nga po, napakaganda ng kasabihan, age is automatic, but wisdom is intentional. Hindi nadadagdagan yung karunungan mo dahil nadagdagan lang yung kandila sa birthday cake mo. Nadadagdagan ang karunungan mo kapag natututo kang magpakumbaba, makinig sa iba, magmahal at magpatawad. Amen? Kaya nga po sa Biblia, nung pong tinanong ng Diyos si Haring Solomon, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Ano man ang hilingin mo? Alam niyo po, ang hiniling ni Haring Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng mahabang buhay, hindi siya humingi na mapuksa niya, matalo niya yung mga kalaban niya. Alam niyo yung request, hiling ni Haring Solomon, Lord, bigyan mo ako ng isang puso na nakakaunawa. Give me, O God, an understanding heart. Isang pusong marunong na umunawa. Nga kapatid, ito ang tunay na edukasyon. Hindi lang dapat yung pagpuno ng isip natin sa mga impormasyon, kundi dapat hubugin natin ang ating puso sa karunungan. Dahil sa huli, hindi naman po tayo huhusgan ng Diyos kung ilang libro yung nabasa mo, kung gaano karami yung mga kurso mo, kung ano yung natutunan mo. Ang tatanungin ng Diyos, ang titignan ng Diyos, gaano karami yung mga taong minahal mo, gaano karami yung mga tinulungan mo, kung paano ka nagmahal sa Kanya ng buong isip, puso at lakas mo. Yan ang karunungan na hindi tinuturo ng mundo, ngunit kinatutuwa naman ng Diyos. Amen? Mga kapatid, maganda pong itanong ngayon sa ating mga sarili. Marunong ba ako o matalino? Am I intelligent or am I wise? Ang marunong, ginagamit niya yung isip niya para yumaman, para lang sa kanya sarili. Pero yung taong matalino, ginagamit niya yung isip, puso niya, para sa ikabubuti ng iba, para sa paglilingkod sa Diyos. Remember, do not confuse knowledge with wisdom, because knowledge will help you to make a living, but wisdom will help you to make a life. What are you doing in your life now? Are you just making a living or are you making a life? Magdasal po tayo na habang tumatanda tayo, maging mas matalino tayo, maging mas mapagkumbaba tayo, maging mas mapagmahal tayo sa iba. Huwag sana tayo maghanap buhay lang. Gumawa tayo ng isang mabuti, maganda, banal na buhay. Sana ang ating buhay ay maging isang instrumento ng pagpapasaya sa iba, dahil ito ang nakakapagpasaya sa Diyos. At pag napangiti natin ang Diyos, umasa tayo na tayo ay makakarating, makakapasok at mabubuhay sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin po kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na pinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon para kay San Buenaventura ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang tinuring kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy na magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo. Ay pagturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Buenaventura, kami matuto na maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember that knowledge without love is sinful. Ang karunungan na walang pagmamahal ay kasalanan. Yan ang unang aral. Kung kayo po ay magbabasa sa Biblia, sa libro ng Genesis, di ba? Tinukso ng dyablo si Adan at si Eva. Kainin niyo ang prutas at malalaman niyo kung ano ang alam ng Diyos. Naging marunong nga ang tao. Pero dahil wala siyang pagmamahal, anong ginawa niya? Saan niya ginamit ang kanyang karunungan? Sa pagiging makasarili, sa pagiging ganid. Kaya siya'y nakasakit sa iba. Kaya pinagbawal ng Diyos kainin yung bungang yun. Dahil mas mahalaga muna
mahubog ang tao sa pagmamahal bago siya maging marunong. Marami sa atin marunong, pero hindi natin ginagamit ang ating karunungan sa mabuti. Hindi po ba? Marunong yung mga ibang mister na magtago ng kanilang mga palaguyo, ng kanilang mga kulasisi. May password pa yung kanilang messenger. Pag hinihingi ng asawa nila, patingin nga ng cellphone mo, bibigay naman, wala akong ka-text. Pero hindi sinasabi, merong ibang cellphone. Di po ba? Marunong, nagtatago nung kanilang mga girlfriend. Di po ba? Marunong nga, tinodoktor naman yung accounting para mas kumita, para magkaroon ng pera. At merong iba, nagpapabayad. Di po ba? Binabayaran sa social media. Nagiging troll ng ibang politiko. Alam gamitin ang teknolohiya. Pero binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Hindi lang para paglingkuran natin ang ating sarili. Dahil anong kwenta nung marunong ka kung meron ka namang hinahamak na iba? Hindi po ba? Anuhin mo yung tali-talino mo, pero dahil sa'yo, merong napapabayaan. Dahil sa'yo, merong lumuluha, merong nahihirapan. Kapatid, hingin natin na habang tayo tumatanda, maging mas matalino tayo. Do not only make a living, but create a beautiful life. How? Ask for the wisdom of God. Panginoon, bigyan mo kami ng isang marunong na puso para piliin namin yung tama, yung mabuti, kung saan kami makakapagmahal sa iba. Dahil kapag ginagamit mo ang isip mo para magmahal, diyan lang mo mararanasan ang isang masayang buhay, ang isang mas pinagpalang buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.